ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante sa buhay na marunong kang kumilatis ng tao na pakikisamahan mo. Dahil meron na sa una lamang magaling pero sa uli ay iiwanan ka rin. Ikaw, kabarangay, marunong ka bang kumilatis ng tao? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa mga kabarangay natin na avid listener ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Milet, hindi ko tunay na pangalan. 35 anyos na ako sa ngayon at isang housewife na nakatira dito sa Bulacan. Panati ko na ako ng programa ninyo sa radyo, ang boses ni Papa Dudut, ang kasalo ko. Tuwing tanghalian at wala akong pinapalagpas na episode ninyo sa radyo maano online. Sa katunayan ay nakikinig na rin po kami araw-araw at bigla akong naisip na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Magsisimula ang lahat noong kabataan ko, Papa Dudut. Lumaki ako na binubuhay ng isang single parent. Ang tatay ko na lamang ang kasama namin ang 3 ko pang nakababatang kapatid. Maaga kasing nawala si nanay. Buhay pa naman siya, nanlalaki lang. Kaya nga simula noon ay tinuong ko na lamang sa pag-aaral ang atensyon ko. Mapangarapin din po akong klase ng tao, Papa Dudut. At wala akong ibang hangad kundi ang matulungan ang kaisa-isang magulang namin at makabawi sa kanya. Basang-basa po kayo sa ulan ah. Oo nga eh. Saka ko na lang naalala na wala pala akong dalang payong nung malapit na akong makarating sa pinuntahan ko. Kaya nga nagbadali ako pa uwi pero naabutan pa rin ako ng ulan. Kaya nga po eh. Buti pa, ikukuha ko muna kayo ng tuwalya ah. O sige anak, salamat. Tuwalya. Asan na ba yung tuwalya? Ay, eto, nakita ko na. Samahan ko na rin ng damit. Eto na po ang tuwalya at damit. Magpunas at magpalit na rin kayo, tay. Salamat nak. Pero mamaya na ako magpapalit ng damit. Uupo na muna ako dahil nangangalay na itong mga binti ko. Kalalakad ng mabilis dahil nga uulan na. Kulang na lang, tumakbo ako pero hindi ko naman kaya. Ay, kawawa naman ang tatay ko. Sobra-sobra na yung sakripisyo nyo para sa pamilya natin. Maghapon na kayong nagtitinda tapos naaabutan pa kayo ng ulan. Ay, hayaan mo na. Napaubos ko naman yung paninda natin kakanin bago ako umuwi at abutan ng ulan. Kaya ayos na rin yan. Hindi po ayos yun dahil baka magkasakit kayo. Hindi ako magkakasakit. Malakas yata itong tatay mo. Saka kung pakiramdam ko magkakasakit na ako, uunahan ko na ng pahinga. Huwag ka nga mag-alala sa akin, anak. Kaya ko naman eh. Saka masaya ako na nagsasakripisyo para sa inyong magkakapatid. Hayaan mo, tay. Kapag nakapagtapos ako hinding-hindi ko na po kayo pagtatrabahuhin. Anong ibig mo sabihin? Kasi po, ako na po ang magtatrabaho para sa pamilya natin. Uy, maliliit pa ang mga kapatid mo, Milet. Nag-aaral pa sila. Baka mahirapan ka pag sinulo mo ang pagtatrabaho para sa pamilya natin. Saka hindi pa naman ako ganun katanda. 45 pa lang naman ang tatay mo. Kaya ko pang magtrabaho para tulungan ka. Ang akin lang naman po, baka napapagod na kayo sa pagtatrabaho. Kasi simula nung iniwan tayo ni nanay, kayo na ang tumayong nanay at tatay namin. Oo, totoo na napapagod ako sa trabaho. Pero hindi ako napapagod sa pagiging tatay at nanay sa inyong magkakapatid. Sa katunayan, kayo ng mga kapatid mo ang inspirasyon ko. Kaya ako nagsisikap at nagpapatuloy sa buhay. Oo, malaking kakulangan ang pagkawala ng nanay niyo dahil nawala na rin ako ng katuwang sa pagtataguyod sa inyo. Pero
Aanihin ko naman ang isang tao na walang ginawang matino at panay pasakit lang sa damdamin ko, di ba? Buti pa, sumama na lang siya sa lalaki niya. Ang mahalaga sa akin, magkakasama tayo. Kaya bilib na bilib po ako sa inyo eh. Ha? Bakit naman? Kasi ang tapang-tapang niyo po. Biruin niyo, kinaya niyo na nga na itaguyod kami tapos kinaya niyo pa na ibigay sa iba si nanay. Siya naman ang may gusto nun dahil hindi siya marunong makontento sa pamilya natin. Saka ilang beses na akong nasaktan sa panluloko niya. Naisip ko na panahon na para palayain ko siya. O edi gumaan-gaan ang damdamin ko nung ginawa ko yon. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Hoy, kaya ikaw umilit. Huwag kang manatili sa isang relasyon kapag kaugali ng nanay mo yung lalaki ha. Pero sana matinong lalaki ang matagpuan mo balang araw. Yung hindi ka sasaktan o lolokohin. Sa halip, mamahalin ka ng tapat at paninindigan ka. Papadudot inspirasyon ko ang tatay ko at ang munti naming pamilya kaya nagsikap akong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi nagtagal ay natupad ko yon at agad akong naghanap ng mapapasukang trabaho. Kung ang iba kong kaklase ay mas piniling magpahinga muna ng ilang buwan. Pagkatapos ng graduation ay ibahin niyo po ako. 2 buwan bago ako makapagtapos ay nag-job hunting na ako, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay dinala ako ng aking kapalaran sa Maynila kung saan ay nakapasok ako sa isang pribadong kumpanya. Magkahalong kaba at excitement ang namutawi sa akin ng mga panahong yon. Kaba dahil aminado akong limitado pa lamang ang nalalaman ko sa bagong mundo na pinasok ko. At excitement na matuto. Naniniwala kasi ako na hindi lang sa eskwelahan natututo ang isang tao. At sa unang araw ko nga sa trabaho ay nakilala ko si Paulo, Papa Dudut. Teka, paano ba paganahin to? Medyo nabobobo ako rito ha. Ay, naku. Teka, kanino ba ako pwedeng magpatulong? Nagmamadali pa naman yung bisor ko na makuha tong mga pinapa-photocopy niya. Hello there, beautiful. What's up? May problema ba? Ako ba yung tinawag mong beautiful? Wala naman ako nakikitang maganda sa paligid bukod sa'yo. Kaya ikaw yung sinasabi ko maganda. Bigla naman akong nahiya. Bakit ka naman mahihiya? Saka huwag kang yumuko. Hindi ko makita yung kagandahan mo eh. By the way, Paolo nga pala, taga-IT department. Diyan lang sa gilid yung table ko. Kaya nga natanaw kita eh. Kako, mukhang may problema ka. Nice to meet you, Sir Paulo. Naku, Paolo na lang. Huwag na yung sir na yan. Sige. Ikaw, ano bang pangalan mo? Ako si Milet, taga-marketing naman. Bago lang ako rito. Unang araw ko panghala ngayon eh. At tama ka, dahil namumroblema na ako dito sa photocopy machine na to. Ayun, hindi ko kasi alam kung paano ko to gamitin eh. Sana hindi mo ko husgahan at sabihang taga-ibang planeta ha. Bakit ko naman sasabihin yun eh? Nakakalito naman talagang gamitin yan. Saka unang araw mo pa lang. Normal yun. Makakapag-adjust ka rin. Buti pa, turuan na lang kita kung paano gamitin yan. Okay? Akin na yung ipo-photocopy mo. Ayan. Salamat. Ganito lang gagawin mo. Lagay mo tong papel dito sa feeder. Tapos, check mo muna kung may papel sa tray para sa pagkokopyahan mo. Meron naman. Nilagyan ko na kanina. Okay yan. Tapos, iset up mo na yung size dito sa screen. Yan ang hindi ko alam. Okay lang yan. At least ngayon alam mo na. Oo nga eh. Salamat ah. Wala nga naman. Pagkatapos mong iset up, pwede mo nang pindutin dito para mag-photocopy na. Yan. Wow, ganun lang pala yun.
Ang galing ah. Oo, automatic na yan. Di mo na kailangan isa-isahin kasi mas matagal yun. Siguruhin mo lang na walang staple wire yung mga papel mo kasi kakainin yan. Matatagalan ka. Noted. Ayan, tapos na. Grabe, ganun lang pala yun kadali. Salamat talaga ah. Wala yun. Pero tinandaan mo ba yung mga tinuro ko? Oo naman, para sa susunod hindi na ako mahihirapan. Pag nahirapan ka, pwede mo naman akong istorbohin dun sa table ko para magpatulong. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Huwag kang mahiya kasi trabaho ko naman yun. Saka, masaya ako na tumulong sa mga magagandang babae na kagaya mo. Naku, binobola mo lang yata ako eh. Uy, hindi ako bolero ah. Nagsasabi lang ako ng totoo. Malapit na palang mag-lunch. May kasabay ka na bang kumain? Wala pa nga eh. Wala pa rin kasi akong kakilala rito. Meron na. Gusto mo, magpakilala ulit ako sa'yo? Hindi na kailangan, kilala na kita no. O kung ganun, pwede ba kitang yayain mag-lunch? Wala rin kasi akong kasabay eh. Saka kung ayos lang sa'yo, syempre. Ayos lang naman. Yun. Yan, may kasabay na ako. Hintayin na lang kita sa kantin mamaya ah. Sige. Ibigay ko lang tong mga papeles na to sa bisor ko. Papadudot, gwapo, matangkad, matangos, ang ilong, maputi at makinis ang balat. Ganyan ko po ilalarawan si Paulo. Para siyang anghel na bumagsak sa lupa dahil tinulungan niya ako noong unang araw ko sa trabaho. Taga-IT department siya samantalang ako ay nasa marketing. Pero hindi siya nagatubili na dayuhin ako upang tulungan kapag may kailangan. Lalo na nga sa computer at office equipment na hindi ko alam gamitin. Bukod sa mga pisikal niyang katangian, pala kaibigan din si Paulo. Palangiti rin siya, bagay na kinatuwa ko ng husto sa kanya. Palatawa at makuwento. Mas matanda sa akin si Paulo ng 6 na taon. 28 years old na siya at ako naman ay 22 years old. Pero pakiramdam ko ay magkaedad lamang kami dahil sa husay niyang makisama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging regular employee ako sa paglipas ng 6 na buwan. Kaya naman masayang masaya ako. Unti-unti ay naka-adapt ako sa buhay sa opisina. Hindi na ako yung dating tatanga-tangang empleyado sa unang araw ng trabaho. Marami na rin akong nakilala at naging kaibigan, lalo na sa department na kinabibilangan ko. Pero kung may higit akong dapat pasalamatan, yun ay walang iba kundi si Paulo. Simula kasi noong unang araw ko hanggang sa maregular na ako ay nasa tabi ko lamang siya. Sumusuporta at nagpapagaan ng buhay ko sa opisina. Naging mabuting kaibigan at katrabaho ko rin siya, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay lumalim ang pagkakaibigan namin hanggang sa nagtapat siya ng nararamdaman niya sa akin. Pumayag akong ligawan niya. Pero nakarating sa akin ang usap-usapan na may pagkababaero daw si Paulo. Noong una ay hindi ko yon pinansin hanggang sa unti-unti ko nang napatunayan na totoo ang mga sinasabi nila. Bili kaya ako nitong sauce na to. Sabi ni tatay masarap daw to kasi napanood niya sa TV. Sige, bilhin ko na nga. Tapos ano pa nga bang kulang? Teka. Kuha na rin ako ng mga dalata para may stock sa bahay. Sumipa si baby? Sige nga, pahawak nga nun dyan mo, ma. Ayan o, dali. Paano? Nararamdaman mo ba? Oo nga, sumipa nga. Hello, baby. Excited na si daddy na lumabas ka. Ako rin. Paulo? Milet? Sino yung babaeng yan, mahal? Katrabaho ko lang, mahal. Hi, Milet. Nag-grocery ka rin pala rito? Oo.
Pero ngayon pa lang naman. Narinig ko kasi na mura raw ang mga paninda rito kaya sinubukan ko. Oo, totoo naman. Lagi nga kami dito ni Krista eh. Hindi mo ba ako ipapakilala sa katrabaho mo, mahal? Oo, syempre. Ipapakilala kita. Nga pala, Milet, si Krista. Fiancé ni Paolo. Nice to meet you, Milet. Nice to meet you rin. Buti pa, mauna na ako kasi marami pa akong bibilihin eh. Sigurado ka ba? Bakit naman hindi? Ha? Kanina ka pa, Paolo, Nakita mo lang yung katrabaho mo na wala ka na sa wisyo kausap? Ano sinasabi mo? Hindi Hindi raw, pero halatang halata kaya sa'yo. Excuse me lang pero maiwan ko na kayo. Hoy, Milet, ayusin mo lang, ha? Ha? Ano nga ayusin ko? Yung buhay mo. Kung ayaw mo ng gulo, layuan mo si Paolo. Teka nga! Teka, Krista. Wala namang ginagawang masama si Milet, kaya wag mo na siyang awayin, mahal. Buti pa, pumunta na tayo dun sa cashier. Magbayad na tayo ng mga pinamili natin, ha? Bakit tayo magbabayad hindi pa nga tayo tapos mamili? Milet, sandali lang. Bakit ba? Anong bakit ba? Kanina pa kita tinatawag pero dire-diretso ka lang sa paglalakad. Nagmamadali ako eh. Ano bang kailangan mo? Tungkol dun sa nangyari kagabi. Yung nakita ko lang naman kayo na masayang nag-grocery ng fiancé mong si Krista. May fiancé ka na pala pero gusto mo pa akong ligawan? Uy, ka naman maingay. At bakit hindi? Takot ka bang marinig ng mga tao rito sa opisina natin kung gaano ka kababaero at sinungaling? Para sa kaalaman mo matagal ko nang naririnig na babaero ka, pero hindi ako naniwala ron. And guess what? Mukhang tadhana nang gumawa ng paraan para malaman ko ang totoo. Pasensya ka na kung nagsinungaling ako sa'yo. Wala nang magagawa yung pasensya mo kasi nangyari na. Grabe ka, Paolo. Buntis na yung fiancé mo pero nakuha mo pang lokohin. Ano bang pumasok dyan sa kukote mo? Bakit mo nagawa yun sa kanya? Baka hindi mo lang maintindihan pag kinuwento ko eh. Komplikado kasi yung relasyon namin ni Krista. Alam mo, hindi ko na rin naman gustong alamin dahil wala na akong pakialam. Kaya wag mo na ako ulit lalapitan. Kasi naiinis ako sa'yo. Ayoko pa naman sa tao yung sinungaling at manluloko. Diyan ka na nga! Papadudot, hindi ako makapaniwala sa natuklasan ko tungkol kay Paolo. At kahit na nga humingi na siya ng pasensya sa akin ay wala na ring magagawa yon. Dahil nasaktan ako ng husto. Nagugustuhan ko pa naman siya noon at nagbabalak ng sagutin pero buti na lamang at nalaman ko ang katotohanan bago pa man mangyari ang bagay na yon. Simula noon ay iniwasan ko na si Paolo lalo na pag nagkikita kami sa opisina. Hanggat maaari ay ayoko siyang tignan sa mga mata. Naiilang kasi ako at nasasaktan. Oo, hindi naman naging kami pero nagsinungaling pa rin siya sa akin. Kaya nga malaki rin ang panghihinayang ko sa aming pagkakaibigan na sinayang lamang ng pagiging maharot niya. Mabilis na lumipas ang isang buwan at akala ko ay hindi ko kayang mag-move on kay Paolo. Lalo at magkatrabaho kami. Pero nakakausad naman ako. Kaya lang bigla na naman niya ulit akong ginulo. Papadudot. Milet, pwede bang kausapin mo na ako? Kinakausap naman kita. Oo nga, pero tungkol lang sa trabaho. Ano pa bang pag-uusapan natin bukod sa trabaho? Wala naman na, di ba? Meron kasing... Kasi ano eh... Ano? Kasi... hiwalay na kami ni Krista. Ano? Matagal ko na talaga siyang gustong hiwalayan pero...
Hindi ko magawa dahil nga magkaka-baby na kami. Hindi ko naman talaga siya mahal eh. Masyado kong nasasakal sa kanya. Napaka-control freak nun. Pero nakiusap siya sa akin na aayusin namin ang relasyon namin. Magbabago raw siya kaya nagstay ako alang-alang sa baby namin. Sinubukan ko naman na maging okay kami pero wala. Wala na talaga akong nararamdaman sa kanya. Hindi yan ang nakita at narinig ko dun sa grocery. Ang sabi mo, excited ka nang lumabas ang baby niyo ni Krista. Tapos bigla mo akong lilinyahan ng ganyan, ha? Tsaka bakit mo ba sinasabi sa akin ang bagay na yan? Eh wala naman akong pakialam dun. Sinabi ko kasi ikaw ang rason kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Ako? Oo. Kasi mahal kita. Nababaliw ka na. Nababaliw na nga ako siguro pero yun talagang nararamdaman ko eh. Naging duwag ako na makipaghiwalay kay Krista bago ko pa aminin sa'yo yung nararamdaman ko. Kaya naman nakapagsinungaling ako. Tsaka inaamin ko yun kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Wala rin namang magagawa yung paghingi mo ng tawad dahil nasaktan mo na ako. Tapos ngayon, ang lakas pa talaga ng loob mo na sabihin sa akin na mahal mo ko kung kailan nakaka-move on na ako sa'yo. Lalo mo lang akong sinasaktan sa ginagawa mo eh. Milet, pasensya ka na talaga. Hindi ko sinasadya pero hindi ko rin naman kayang pigilan yung nararamdaman ko. Mahal kita. At gusto ko sanang humingi ng isa pang pagkakataon sa'yo. At sa tingin mo, ibibigay ko pa yun sa'yo? Oo. Kasi naniniwala ako na may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Meron nga, pero puro na lang galit at inis. Patawad talaga, Milet. Naging padalos-dalos ako. Kaya nga napag-isip-isip ko na itama yung mga pagkakamali ko. Hiniwalayan mo si Krista para ayusin yung sa atin? Iyon ba yung sinasabi mong tinama mo ang pagkakamali mo? Oo. Eh paano yung magiging anak nyo? Ha? Ano? Huwag mong sabihin na nakalimutan mo na yung magiging anak nyo. Hindi. Pero nag-usap na kami ni Krista na pananagutan ko pa rin yung bata. Susustentuhan ko pa rin dahil ako pa rin naman yung tatay niya eh. Hindi ko naman tatakasan yung anak namin. Gusto ko lang talagang maging malaya kay Krista at sa relasyon namin. Dahil pag hindi ko ginawa yun eh, baka masiraan na ako ng ulo. Papa Dudut, tawagin niyo na akong tanga, bobo, lukaret at uto-uto. Pero wala na akong pakialam pa. Kahit na anong gawin kong pagmamatigas ng puso, ay naapektuhan pa rin ako sa hiwalayan ni na Paulo at Krista. Kaya hindi ko na napigilan na i-comfort siya. Doon ko napatunayan na may pakialam pa rin ako kay Paulo. At hindi pa rin pala nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal ko pa rin siya kahit na nagsinungaling siya sa akin. At dahil sa mga nangyari sa kanila ng ex niya ay naging malapit muli kami sa isa't isa. Hindi ko na pinakinggan ang mga sinasabi ng ibang tao. Basta, ang focus ko ng mga panahong yon ay si Paulo. Wala na rin namang masama sa pagiging close namin dahil single naman kaming pareho. Hindi nga nagtagal ay niligawan ako ni Paulo at nagpaligaw naman ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging masugid si Paulo sa panliligaw sa akin kaya nga hindi ko na pinatagal yon. Dahil makalipas ang isang buwan ay sinagot ko na siya. Sobrang saya namin lalo na ako dahil siya ang first boyfriend ko. Ewan. Ang lakas ng karisma ni Paulo at kahit na nung iwas ko ay hindi ko siya mahindian at malayuan. Naisip ko na baka sign na rin yon ng universe na magka-boyfriend na ako dahil masyado akong focus sa pag-aaral nung estudyante pa lamang ako. Up to the point na kinalimutan ko nang lumandi. Kaya nga pinagbigyan ko na ang sarili ko na maging masaya sa relasyon namin ni Paulo. Lalo na at pinakita at pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Ang isang bagay lang na hindi ko gusto ay yung ilang beses niya akong pinilit na may mangyari sa amin. Lalo na at natatakot pa akong mabuntis
at hindi pa ako handa. Hanggang sa napapayag rin niya ako dahil sa matatamis niyang salita at pagsasabi na kahit na anong mangyari ay pananagutan niya ako. Paolo, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba yun? Kita mo, dami-dami kong tinatapos na trabaho eh. Dalihan mo na, istorbo ka. Sobra ka naman, break time naman ah. Masyado ka naman yatang masipag. Bulag ka ba o ano? Ang dami kong ginagawa oh. Kung hindi ko pa babawasan yan, siguradong matatambakan ako. Tapos sumabay ka pa talaga. Ano ba problema mo? Sabihin mo na yung sasabihin mo para matapos na. Paolo, buntis ako. Ano? Anak naman yung tuknini. Paano nangyari yun? Paanong nangyari yun? Sigurado ka na bang buntis ka? Oo! Kasi 3 beses na ako nag-pregnancy test. At lahat lumabas na positive. Oh, eto, nasa bulsa ko. Tingnan mo para malaman mong nagsasabi ako ng totoo. Ayan, tingnan mo. Tingnan nga. Buwisit naman buhay to. O bakit ka ba nagagalit? Hindi ka ba masaya na magkakababy na tayo? Yung mukhang to, tingin mo masaya? O bakit ka nga nagagalit? Kasi wrong timing naman yung pagbubuntis mo eh. Ang dami-dami ko ng problema, dumagdag ka pa. Kasalanan ko ba yun? Ikaw naman yung bumuntis sa akin, ha? Sabihin mo hindi. Di ka ba nakikinig? Ang dami-dami ko ng problema, gusto mo isa-isahin ko pa sa'yo? Tingin mo, paano ko susuportahan yung 2 bata? Sige nga. Hirap na nga ako dun kay Krista dahil napaka-demanding tapos dumagdag ka pa talaga. Sobra ka naman sa akin. Hindi ko rin naman to ginusto. Nagtiwala lang naman ako sa'yo kaya nagawa kong ibigay ang sarili ko ng buong buo. Alam mo ano magandang gawin? Palaglag na lang natin yung bata. Anong sinabi mo? Milit naman eh. Bingi ka ba o ano? Kakainis ka, paulit-ulit tayo. Sabi ko, ipalaglag natin yung baby dyan sa tiyan mo. Total, di pa rin naman tayo handang maging magulang eh. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Basta, hindi ko pa nanagutan yung nasa sinapupunan mo. Ayoko sa batang yan. At kung ipipilit mo pa rin sa akin, mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Sige, mamili ka. Ako o yung pinagbubuntis mo. Papadudot nangyari na nga po ang kinakatakutan kong mangyari nang hindi tanggapin ni Paolo ang magiging anak namin. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig na may sangkatutak na yelo kaya nagising ako bigla sa katotohanan. Na nagsinungaling na naman sa akin ang nobyo ko. At ngayon ay pakiramdam ko ay malaki ang natalo sa akin dahil nga sa nabuntis niya ako. Litong-lito ako ng mga panahong yon lalo na at nagsimula nang lumayo ang loob sa akin ni Paolo. Tinakot niya pa ako na makikipaghiwalay sa akin kapag hindi ko pinalaglag ang baby namin. Pero mas takot ako sa karma kaya hindi ko ginawa ang bagay na yon. Hindi nagtagal ay sinabi ko sa tatay ko ang katotohanan at pareho kaming umiyak dahil sa mga nangyari sa akin. Pinayuhan niya akong ipabarangay si Paolo para ireklamo. Pero bago yon ay may nangyari sa opisina na hindi ko makakalimutan. Krista? Anong ginagawa mo rito sa opisina namin? Ikaw talagang pinunta ko rito dahil nang gigigil ako sa'yo, malandi ka! Ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Ano pa? E di tinuturuan ng leksyon ng mga katulad mong higad! Ahas! Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Malaki! Dahil inagaw mo lang naman sa akin si Paolo! Wala akong inaagaw sa'yo. Hiwalay na kayo ni Paolo, di ba? Oo! At dahil yun sa'yo, nung nalaman ko yun, wala akong ibang naisip kundi ang saktan ka! At wala akong paki kung mapatay pa kita! Aray! Bilit! Bakit ko gagawin yun? Eh dapat lang naman yan sa babaeng yan! Pwede ba, Krista? Tapos na tayo. Alubayan mo na ako. Ano ba yan? Eh magkakababy na tayo, di ba? Hindi na ba talaga natin pwedeng ayusin ang relasyon natin? Nag-usap na tayo.
Wala nang pag-asa na maayos ang relasyon natin. Walang pag-asa dahil sa babaeng yan! Oo! Nagmamahalan kami ni Milet, kaya pabayaan mo na lang kami. Ayoko! Hindi ko kayo hahayaang maging masaya! Ha? Dapat sa yung babae ka, sinasabunutan! Kakalbunutan ang ahas ka! Tigilan mo ako, Krista! Napakawalang yama! Ikaw ang walang hiya! Malandi! Mga agaw! Hindi ako malandi! At wala akong inagaw sa'yo! Ano ba, tumigil na nga kayo? Pinagtitingin na tayo ng ibang tao. Nakakaya kayo. Krista, tama na sabi. Bitiwan mo si Milet. Bitiwan mo na! Wisit naman! Aray! Paulo, ano ba? Itiwan mo nga ako! Doon ka nga! Milet, ayos ka lang. Huwag mo akong hawakan! Milet naman, bakit mo ako sinampal? Kulang pa nga yan! Dahil kasalanan mo ang lahat ng to! Paano ko naging kasalanan si Krista ang nanggugulo? Kasalanan mo! Kasi masyado kang malandi! At kasalanan ko rin! Kasi nagpauto ako sa'yo! Pero na-realize ko na malaking pagkakamali talaga na binigyan pa kita ng tsansa na mapalapit sa akin. Sana talaga umiwas na lang ako sa'yo noon nung may pagkakataon pa. Tapos ngayon, sinaktan pa ako ni Krista. Hindi ko kayo mapapatawad, kayong dalawa. Bakit? Anong gagawin? Akala mo, hindi ako pinalaki ng tatay ko na duwag, no? Pwes, dyan ka nagkakamali! Walang iya ka! Ano to? Dugo! Bagay pala sa'yong may dugo sa nguso. Halika! Kulang pa yan at dadagdagan ko pa! Milet, ano ba? Tumigil ka na! Ikaw ang tumigil! Simula sa araw na to, huwag ka nang lalapit sa akin! Kayong dalawa! Hindi ko nahahayaang kuluhin niyo pa ang buhay ko! Magsama kayong dalawa! Mga baliw! Mga baliw! Papa Dudut, hindi ko na nagawang paguntugin ang ulo ni na Paulo at Krista dahil may mga dumating ng security guard para umawat sa amin. Agad na dinala sa ospital ang dalawa para matahi ang mga nguso nila. Ewan, sana talagang tinuluyan ko nang paputukin pati ang mga ulo nila. Ayos lang naman ako noong mga panahong yon, pati na rin ang baby sa sinapupunan ko. Tapos nung sumunod na araw ay pinagharap-harap kami sa HR department dahil sa kaguluhang ginawa namin. Kapwa kami na mimohan ni Paulo, samantalang pinablatter naman nila si Krista. Pero na-stress talaga ako ng husto sa nangyari kaya nag-decide na labang ako na mag-resign sa trabaho. Nakipaghiwalay na rin po ako kay Paulo at pinagbantaan siya na huwag nang magpapakita pa sa akin. Papa Dudut, nag-focus na lamang po ako sa pagbubuntis ko at noong nakapanganak ako ay saka ako naghanap ng mapapasukan. Buti na lang at nandyan ang tatay ko na napaka-supportive sa akin. 10 taon din akong naging single parent bago ko po nakilala ang asawa ko, Papa Dudut. Akala ko ay hindi ko na matatagpuan ang tunay na pag-ibig. Pero ibinigay pa rin yun sa akin ng Panginoon. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa Kanya at nagsilbi na lamang aral sa akin ang mga pinagdaanan ko. Sa kasalukuyan ay happily married na po ako sa mabait at responsable kong asawa. Tanggap niya ang anak namin kaya naman masayang masaya ako. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. God bless. And more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Milet. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay
Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig na wagas ay hindi sumusuko sa pagsubok. Hindi ito nakabase sa yaman o karangyaan, kundi sa tunay na damdaming handang magsakripisyo kahit anong unos pa ang dumaan. Ikaw, kabarangay, sa panahon ng hirap at ginhawa, kaya mo rin bang ipaglaban ang ganitong klase ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Ermilio, pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Melo. 45 years old na ako at 15 taon na sa serbisyo bilang isang gwardya sa isang bangko dito sa Pampanga. Sa loob ng 15 years na yon ay paulit-ulit na ang naging gawi ko sa araw-araw. Palaging bahay trabaho at tuwing day off naman ay nakikipag-inuman ako minsan sa mga kumpare ko. Panggabi ako sa trabaho at dahil ako ang bantay sa bangko tuwing sarado ito ay wala akong ibang ginawa buong magdamag kundi ang manood lang ng pelikula online habang hinihintay ang pagsapit ng umaga. Halos maubos ko na nga ang lahat ng mga action movie na available online. Kapag naman hindi ko trip ang manood ay nakikinig ako sa mga kwento ninyo para hindi ako antukin, Papa Dudut. Pagdating ng karelyebo ko ay dumadaan ako sa karinderya para kumain at saka magpahinga sa bahay. Papa Dudut, hindi lang ako ang mag-isang nagpupuyat para magtrabaho. Kasama ko rin sa pagbabantay sa bangko na pinagtatrabahuhan ko ay isang mag-asawa na nagtitinda ng balot at sigarilyo. Sa harap kasi ng bangko ay isang bus terminal at ang mga pasahero doon ang suki ng mag-asawang Susana at Socorro. Kada alas 8 ng gabi ay pumupwesto na sila sa tapat ng bangko para magtinda ng balot, tubig at sigarilyo. Maaga rin kasing nagsasarado ang mga sari-sari store sa lugar na yon. Kaya naman sila ang takbuhan ng mga pasaherong nag-i-stop over sa lugar. Naging malapit ang puso ko sa dalawang matanda dahil gabi-gabi ko na silang nakakasama sa pagbabanat ng buto. Tandang-tanda ko pa nga noong unang araw ko sa trabaho, taong 2010, sinaway ko sila noong nakita ko silang nag-aayos ng pwesto nila isang gabi, Papa Dudut. Itali mo ng maayos yung payong para hindi liparin. Paano liliparin? Wala namang hangin. Kine-question mo pa ako, itali mo na nga lang. Hindi natin hawak ang panahon. Baka mamaya biglang lumakas ang hangin. Ito na, itatali ko na. Mawalang galang na po, Nay, Tay. Bawal po kayong magtinda rito. Pag-aari po ng bangko tong lugar eh. Hindi po kayo pwedeng pumesto rito. Ay anak, matagal na kaming nagtitinda rito. Dito talaga yung pwesto namin. 10 taon na kaming pumapwesto rito, sir. Alam yan nung security. Ako na po yung bagong gwardya. Wala na po yung dati. Wala na si Rudy? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Lumipat po siya ng agency. Di na raw po niya kaya magpuyat. Ganun ba? Hindi ba niya nabanggit sa'yo na may pumupwesto rito para magtinda? Hindi po eh. Hanggang alas 4 lang naman kami dito, sir. Bago pa magbukas yung bangko, wala na kami rito. Kaso po ngayon, mas maigpit na yung patakaran. Bawal talaga mga nagtitinda sa mismong labas ng entrance eh. Baka mamaya may dumating mula sa head office, ako po yung mapagalitan. Wala naman sigurong dadalaw sa inyo ng ganitong oras. Gabi na eh. Kahit doon na lang kami sa gilid para hindi makasagabal. Ayos lang ba yun? Ay, sigurado po ba kayo na matagal na kayo rito? Oo, 10 taon na kaming nagtitinda rito. Marami nang dumaang CQ dyan. Lahat sila kilala kami. O sige po, kung pinapayagan naman kayo ng mga dating security dito,
Hindi ko na po kayo paaalisin. Basta medyo gumilid lang po tayo ha. May CCTV po kasi. Mahirap na baka mapagalitan ako. Kasi simula ko pa lang po dito sa trabaho. Ay naku, salamat ha. Socorro, ilipat mo na yung mesa sa gilid. Buhatin mo na muna yung lagayan ng balot. Ay, wag niyo na pong ilipat. Diyan na po muna kayo ngayong gabi pero bukas po, doon na kayo sa gilid, ha? Tsaka iwasan po nating magkalat. Bawal din po ang maingay. Opo sir, wala pong problema sa kalat. Nagwawalis kami bago kami umuwi. Wala ring maingay dito. Sige po. Salamat. Ano nga palang pangalan mo anak? Ermelio po. Pero Melo na lang po ang itawag niyo sa akin. Salamat Melo. Wala pong anuman. Kayo po, ano pong mga pangalan niyo? Ako si Susana. Ito naman ang asawa kong si Socorro. Taga rito lang din po ba kayo? Oo, malapit lang kami rito. Diyan lang kami sa may bukana, yung papasok dyan. Ganun po ba? Ilang taon na po kayo? 60 na ako. Ako naman +5. Bale 65 po. Oo, mas matanda ako sa kanya ng 5 taon. Bakit naman po hanggang ngayon nagtatrabaho pa kayo? Hindi po ba dapat nagpapahinga na lang kayo sa bahay niyo? Naku, kung hindi kami magtitinda, saan kami pupulot ng pangkain? Kailangan naming kumita para may pambili kami ng ulam. Wala po ba kayong anak? Meron, marami. 5 silang lahat. Nasaan po sila? Bakit hindi po sila magbanat ng buto? May kanya-kanya na silang pamilya eh. Kami na lang nitong asawa ko yung magkasama sa bahay. Ganun po ba? Di wala na kayong kasama sa bahay niyan. Wala na. Kami na lang dalawa ni Socorro ang magkasama. Sabi ko nga sa kanya, tumira na lang kami dun sa bahay ng bunso namin eh. Kaso ayaw ng asawa ko. Bakit naman po? Magiging pabigat pa ba kami sa bunso namin? Wag na. Kaya naman namin ang sarili namin eh. Nasa 60 na kami pero malakas pa naman kami. Mabuti naman po kung ganon pero dapat sa edad nyo pong yan. Yung natitirang lakas nyo, ini-enjoy nyo na lang po eh. Parang yung nanay ko po, hindi ko na siya pinagtatrabaho ngayon. Maswerte yung nanay mo, sir. Kasi may mabait siyang anak. Kami. Naku, itong si Socorro. Sisiraan pa ang mga anak namin. Wala tayong magagawa kung maging mga anak natin naghihirap. Pero kahit na, ilang taon natin silang inalagaan tapos iiwan lang nila tayong… Ay nako, katulad ng sinabi ko, wala na tayong magagawa pa. Desisyon nila yon. Relax lang po kayo. Huwag po kayo mag-aaway. Ganito talaga kami magsagutan pero hindi kami nag-aaway. Siya, sige po. Maiwan ko na po kayo dyan para hindi ko na po kayo maabala. Kung may kailangan po kayo, doon lang po ako nakapwesto. Doon po banda sa sulok. Salamat anak. Salamat sir. Huwag niyo na po akong tawaging sir. Melo na lang po. Maliit na matanda si Nanay Susana, maikli ang buhok nito na medyo nakukuba na. Tuwing nakikita ko siya ay parang lagi siyang galit pero kapag kinausap mo na siya ay sobrang palatawa siya at madaldal. Ang asawa naman itong si Tatay Socorro ay payat at maliit din katulad ni Nanay pero malakas pa rin siya. Lalo na sa mga pagbubuhat ng mga inilalako nila. Mas mahiyain si Tatay Socorro kesa kay Nanay Susana pero mas naging close ko si Tatay dahil pareho kaming mahilig manood ng action movies. Naawa ko sa sitwasyon ng mag-asawa. Kaya naman hinayaan ko na lamang silang pumwesto sa harapan ng bangko. Total ay gabi naman na at sarado na ito. Nung una ay taga-masid lamang ako sa dalawa, si Tatay Socorro ang unang nagbabantay sa pwesto nila. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw ay nakaupo siya sa lumang plastic chair at binabantayan ang tinda nilang balut, tubig at sigarilyo. Samantala ay natutulog naman sa likuran nito si Nanay Susana. Nakapwesto siya sa bisikletang may sidecar na siyang gamit-gamit nila sa pagbibitbit ng kanilang lamesa at malaking payong para hindi sila mahamugan. Pagsabit naman ng hating gabi ay papalitan ni Nanay Susana si Tatay Socorro sa pagbabantay para makapagpahinga ang asawa niya. Siyang nagbabantay hanggang sa alas 4 ng umaga.
Siya na rin ang nagwawalis ng mga kalat at nagliligpit ng mga gamit nila. Saka niya gigisingin ang asawa niya para makauwi na sila at makapagpahinga. Hindi nagtagal ay naging malapit din ako sa mag-asawa sa mga sumunod na buwan na pagsama-sama namin sa iisang lugar. Tuwing inaantok ako ay nakikipagkwentuhan ako sa kanila at doon ko nalaman ang love story nila, Papa Dudut. Tay, pabili po ako ng yosi. Isa lang. Anong yosi mo? Yung mentol po. Heto, 4 bayad niyan ha. Salamat po. Eto po bayad. Nag-yosi ka pala? Opo, pero minsan lang. Lalo na kapag inaantok po ako. Kung gusto mo, may kape ako rito para magising ka. Nagtitinda rin po kayo ng kape? Hindi. Nagdadala lang kami ng kape para kung sakaling antokin makakapagkape kami. Akala ko may binibenta rin kayong kape. Oh, hetong kape. Okay lang po, salamat na lang. Baka po wala ng kape si nanay mamaya. May extra naman kami. Karaniwan kasi, nakakadalawa ako ng kape. Maraming salamat po Timplahin ko na po itong isa. May maliit na thermos dyan sa may bike. Hanapin mo na lang. Yun po bang nasa tabi ni Nanay Susana? Oo, yun nga. Kunin ko na po. Ay sige, mamaya ako natitimplahin. Sarap po ng tulog ni Nanay. Oo nga Napagod siguro kanina sa bahay. Naglaba Mukhang sanay na sanay talaga kayo sa puyatan ano? Ilang taon na po ulit kayo nagtitinda rito? Nasa 10 taon na rin siguro. Hindi ko na maalala kung kailan kami nagsimula Paano naman po kayo nagsimula? Bakit nyo naisipang magtinda rito? May sari-sari store dati si Susana. Kaso nalugi. Nung umalis sa bahay yung bunso namin, nagpasya yung asawa ko na magtinda na lang ng balot dito sa may terminal. Tapos may mga naghahanap ng sigarilyo. Kaya nagdagdag na rin kami ng sigarilyo tsaka tubig na rin. Kumusta naman po ang kitaan? Sakto lang para sa aming dalawa. Kahit papano, kumikita naman kami ng sapat para may pambili ng bigas. Minsan, kung matumal ang benta, kumakain kami ng kangkong na tanim ng asawa ko. Marami yung tanim sa bahay Meron siyang talong, sili, kamatis. Kung ano yung mga gulay na nasa bahay kubo na kanta, meron siya. Para po mas tipid, no? Ako nga gusto ko rin magtanim para may mapagkukunan ng ulam kapag kinapos. Kaso hindi mahilig yung mga bata sa gulay Ilan na ulit anak mo? 3 po, isang lalaki tapos 2 babae. Pareho pala tayo. Isa lang din lalaki ko. Tapos babae na lahat. Matanong ko naman po kayo, Tay. Paano po kayo nagkakilala ni Nanay Susana? Mahabang kwento yan. Maaga kami nagkakilala niya ni Susana. Bata pa lang kami noon. Gaano po kabata? 16 siya noon, tapos 21 naman ako. Nagkakilala kami sa isang pista. Talaga po? Oo, kasama niya mga kaibigan niya noon. Puro sila sosyalin. Si Nanay? Oo, mayaman niya noon. Inhinyero ang tatay. Tapos po, anong nangyari? Pinili ako, kaya eto, naghihirap ngayon kasama ako. Hindi ko po maintindihan, Tay. Pinapili po ba siya? Nung sinagot kasi ako ni Susana, syempre hindi naman ako mayaman noon. Kargador lang ako Wala akong tinapos. Mahirap lang kami. Nung nalaman ng tatay ni Susana na ako yung nobyo niya, hindi sila pumayag. Kaya siya pinapili. Ganun na nga. Pinapili siya ng mga magulang niya. Iiwan niya ako o itatakwil siya ng pamilya niya. Mas pinili na lang ni Nanay na itakwil siya? Kaya nga siya nandito, di ba? Ayan mahimbing ang tulog. Talagang ipinaglaban po kayo ni Nanay, ano? Kaya nga ginagawa ko ang lahat para maging maayos ang buhay niya. Kahit na naghihirap kami. Lahat ng gusto niya, pinipilit kong ibigay. Kasi alam kong hindi ganito yung buhay na nakagisnan niya. Pero ito pa rin ang pinili niya dahil sa akin.
Wala po bang pagsisisi si Nanay Susana sa ginawa niya? Wala siyang sinasabi sa akin pero may mga pagkakataon na ramdam ko na parang nagsisisi siya sa pinili niyang buhay. Minsan nga, nakokonsensya ako eh. Bakit naman po kayo nakokonsensya? Kasi huli na nung napagtanto ko na hindi pala sapat yung pag-ibig lang para magkaroon ng magandang buhay. Hindi sapat na mahal niyo ang isa't isa. Minsan, napapaisip ako, kung hindi ako pinili ni Susana, siguro maganda na ang buhay niya ngayon. Pero kita ko naman po tay na masaya si Nanay sa piling niyo. Tuwing magkasama kayo, naiinggit nga ako kasi ang sweet niyo pa rin tingnan. Kita ko sa mga mata niyo kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Kasi yun na lang ang meron kami. Wala kaming yaman. Ang meron lang kami ang isa't isa. Naantig ako sa love story nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Pero sa parehong pagkakataon ay nalungkot din ako na hanggang sa pagtanda nila ay kayod kalabaw pa rin sila na para bang walang ipinagbago ang buhay nila noon hanggang sa kasalukuyan. Nakaka-relate ako sa kwento nilang dalawa dahil halos ganun din ang nangyari sa akin at sa unang babaeng inibig ko noon. Bago ko nakilala ang asawa ko ay meron akong babaeng minahal ng lubusan. Masasabi ko na siya ang taong bumasag ng puso ko ng sobra-sobra sa puntong muntik na ako mawala ng pag-asang makahanap pa ng pag-ibig. Nakilala ko siya sa isang charity event. Hindi pa ako gwardiya noon, tambay pa lamang ako dati na kung ano ang available na trabaho ay yon ang kinukuha ko. Naging driver ako ng isang NGO na tumutulong sa mga kabataang nakatira sa liblib na lugar. Miyembro siya ng naturang NGO at siya ang nanguna sa charity event na yon. Nasa passenger seat ko siya noon at sa kahabaan ng biyahe namin ay doon ko siya nakilala. Simula noon, Papa Dudu, tuwing kailangan nila ng driver ay ako na ang kinokontak nila. Hindi na mabilang ang charity na ginawa namin noon. Hanggang sa nagka-developan kaming dalawa. Nag-date kami ng ilang buwan hanggang sa sinagot niya ako. Tumagal po ang relasyon namin ng 2 taon pero naging patago ito. Hindi dahil sa kinakahiyaan niya ako kundi dahil alam niyang hindi papabor ang mga magulang niya kapag nalaman nilang ang boyfriend niya ay isang hamak na driver lamang. Noong natuklasan ng mga magulang niya ang relasyon namin, ay doon na natapos ang pagsasama namin. Sa kasamaang palad ay mas pinili ng ex ko ang magandang future niya kaysa sumama sa akin sa hirap at sa ginhawa. Hindi katulad ni Nanay Susana, hindi ako ipinaglaban ng ex ko. Nang mga panahong kailangan ko siya na manindigan para sa aming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matagal bago ako naka-move on sa pag-ibig na yon, Papa Dudut. Siya kasi yung first love ko na inakala kong makakasama ko na sa panghabang buhay. Masyado pa kasi akong bata noon para maniwala na ganun lang kadali ang pag-ibig. Hindi rin naman nagtagal ay nakahanap din ako ng babaeng tunay na ka-forever ko. Sabi nga nila kapag hindi napasayo ang isang bagay, ito'y dahil may ibang mas magandang bagay pa na darating para sayo. Ang naging pangalawang girlfriend ko ay siya na rin pong napangasawa ko. Isa siyang teacher na nakilala ko lamang dahil sa mga kaibigan namin. Nagtatrabaho na ako noon bilang gwardiya noong naging kami, Papa Dudut. Minahal niya ako ng buo at totoo at hindi naging hadlang ang estado namin sa buhay. Ngayon ay may 3 na kaming anak at kahit papaano ay nabibigyan naman namin ng maayos at komportableng buhay ang mga anak namin kahit na hindi kami mayaman. Kung ako ang tatanungin ninyo, Papa Dudut, ay wala akong pinagsisisihan sa naging takbo ng love life ko. Totoo na nasaktan ako noong nawala sa akin
ang unang babaeng minahal ko pero never ko siyang sinisisi na mas pinili niya ang future niya kesa sa akin. Nakita ko rin kasi na naging maganda naman ang outcome ng pag-iwan niya sa akin. Dahil may common friends kami sa Facebook ay may time noon na dumadaan sa newsfeed ko ang post ng ex kong yon. Kasal na siya at nakapangasawa ng isang politiko. May 2 na silang anak at masaya na sila sa buhay nila katulad ko na masaya na rin ako sa sarili kong buhay. Kaya po natutuwa ako sa kwento ni Nanay Susana at Tatay Socorro dahil pinaglaban talaga nila ang pagmamahala nila. Isang gabi habang tulog si Tatay ay isang bagay ang tinanong ko kay Nanay Susana, Papa Dudut. Nay, tulog na ba si Tatay Socorro? Naku, tulog na. Bakit? Sayang. Nakalimutan ko na pinabaunan pala ako ng misis ko ng pagkain. May dala po akong spaghetti dito tsaka Shanghai na pang midnight snack sana natin. Ako na lang ang kakain. Tutal siya naman ang umubos ng hapunan ko kanina. Tirahan na lang po natin siya para may makain siya mamaya paggising. Mabuti pa nga. Ayaw kasi niya nang naiistorbo kapag tulog siya. Ah, talaga po ba? Oo, siya yung tipo na biruin mo na kapag lasing. Wag lang kapag naistorbo sa tulog. O sige po, tayo na lang po ang magsalo nitong baon ko. Bakit? May handaan ba sa inyo? Birthday po kasi ni Mrs. Nagluto siya ng spaghetti para sa mga bata tapos Shanghai. Ay sabihin mo sa kanya happy birthday ha. Makakarating po. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakatikim nito eh. Alam mo, nung bata pa ako, kada kaarawan ko, hindi nawawala itong spaghetti. Favorite ko ito eh. Nabanggit nga po sa akin nung mga nakaraang araw ni Tatay na mayaman daw ang pamilya niyo, Nay. Oo, 2 anak lang kasi kami kaya kung ano yung mga gusto namin, ibinibigay talaga ng papa namin. Kahit kailan, hindi po ba talaga kayo hinanap ng mga magulang niyo? Hindi. Hindi ko alam kung sinubukan ba nila akong hanapin. Hindi rin kasi nila alam kung nasaan ako eh. Bakit po hindi nila alam? Kasi nagtanan kami ni Socorro. Walang nakakaalam kung saan kami nagpunta pati mga kaibigan ko. Eh nung araw na yon, tinalikuran ko lahat-lahat. Ibig niyo pong sabihin, simula noon, hindi niyo pa rin po nakikita ang pamilya niyo? Nagpunta ako sa libing ng nanay ko. Yun na yung huling pagkikita namin. Nakakalungkot naman po yun. Eh yung tatay niyo po? Mas nauna siyang namatay. Hindi ako nakapunta noon kasi wala akong pamasahe. Ipinagdasal ko na lang siya. Pero wala naman po kayong pinagsisisihan sa mga naging desisyon niyo sa buhay, Nay. Kasi maganda na yung buhay niyo noon eh. Ako? Nako, marami akong pinagsisisihan. Tulad po ng ano? Na sana hindi na lang ako nakipagtanan. O hindi kaya bago ako nakipagtanan, dinala ko yung mga alahas ko para may maisasanla ako. Nagsisisi po ba kayo na pinili niyo si Tatay Socorro? Eh, sino ba naman ang may gusto ng ganitong buhay, 'di ba? Masyado pa akong bata noon eh, at sa pag-ibig. Akala ko kakayanin ko lahat kasi kasama ko ang taong minamahal ko. Pero hindi pala ganun yun. Iba ang realidad sa mga pelikulang napapanood natin. Kung babalik po kayo sa nakaraan, Nay, tingin niyo ba iibahin niyo yung naging takbo ng buhay niyo? Hindi. Wala akong babaguhin. Ah, wala po. Akala ko po ba… Hindi naman porket nagsisisi ako. Ibig sabihin nun gusto ko nang burahin yung mga nangyari sa buhay ko. May mga pagsisisi ako, pero wala akong babaguhin. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi naging masaya ako. Yun yung isang bagay na ayaw kong mawala sa akin. Masaya ako na si Socorro ang napangasawa ko. Masaya ako na nagkaroon kami ng maraming anak. Masaya ako na sa kabila ng hirap ng buhay, magkasama pa rin kami hanggang ngayon. Masaya ako kasi napatunayan namin sa mga magulang ko na kaya naming magtagal
kahit wala kaming itinatagong yaman. Lahat ng sayang yon ay dahil kay Socorro. Nakakatuwa naman po yun. Kaya ikaw, sundin mo kung anong nasa puso mo, ipaglaban mo, pero gamitin mo rin ang utak mo para sa ikabubuti, hindi lang ng sarili mo ha, kundi pati na rin ng pamilya mo. Opo, Nay. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo. Sa panahon ngayon ay malimit na lamang akong makakita ng mag-asawang sabay tumatanda. Katulad nila Nanay Susana at Tatay Socorro ay dalangin ko rin na makasabay ang asawa ko hanggang sa pagtanda ko. Parang napakahirap na rin kasing makahanap ng kabiyak. Nasasamahan tayo hanggang sa pagtanda natin. Kung hindi nasisira ang relasyon ng mag-asawa dahil sa pangangaliwa, minsan ay mas maaga namang kinukuha sa langit ang isa. Kaya maswerte ang mag-asawa dahil napanindigan nila ang pangako nila sa bawat isa na magsasama hanggang sa pagputi ng mga buhok nila. Nakakainggit dahil hindi yon nagawa ng mga magulang ko. Maaga kasi kaming iniwan ni tatay matapos siyang malunod. Noong mga bata pa lamang kami dala ng kalasingan. Nasa dagat kami noon at nagsiselebrate ng birthday ng kapatid ko. Nagiinuman sina tatay kasama ang mga kapatid nito noong nagpaalam siya para umihi. Makaraan nga ang ilang minuto ay hindi na siya bumalik pa. Noong hinanap namin siya ay nakita siya ng tiyuhin ko na nakadapa sa buhanginan. Ang ulo nito ay nakalubog sa mababang parte ng dagat. Tuwing nakikita ko sina Nanay Susana at Tatay Socorro ay parang natutunaw ang puso ko sa saya. Sila kasi yung klase ng pag-ibig na pinapangarap ng marami. Pag-ibig na nagsimula noong mga bata sila at napanindigan nila hanggang sa tumanda na sila. Sila yung pag-ibig na hindi naranasan ng mga magulang ko. At pag-ibig na gusto ko ring maranasan balang araw. Pero sa kabila ng saya na nararamdaman ko para sa pagsasama nilang dalawa, hindi ko rin maiwasang maawa sa kasalukuyang estado nila. Sa edad nilang yon, dapat ay nagpapahinga na lamang sila. Hindi na rin kasi maganda sa kalusugan nila ang nagpupuyat para lamang kumita. Nang minsang tanungin ko kung nasaan na ang mga anak nila ay mas lalong nakaramdam ng awa ako para sa mag-asawa. Melo, ano yung pinapanood mo? O Tay, kayo po pala. Hali po kayo rito, maganda tong pinapanood ko. Bagong upload lang. Si Eddie Garcia ba yan? Opo. Tabi nga tayo. Total wala pa namang bumibili. Sige po. Matumal talaga kapag ganitong oras, no? Oo, mamayang 12:00 pa yung dating ng sunod na bus. Talagang kabisado niyo na po yung pagdating ng mga bus ah. Dekada ba naman na akong nagtitinda rito? Kabisado ko na ang lahat. Wala po ba kayong ibang trabaho noon? Meron. Dati akong konduktor, tapos naaksidente ako. Kaya hirap na akong makabiyahe ng malayo. Buti po kinaya niyo na buhayin yung mga anak niyo, no? Marami yun ah. May sari-sari store kami noon. Yun yung negosyo ng asawa ko. Ang lakas nun dati, kaso nalugi. Bakit naman po nalugi? Maraming gumaya eh. Sunod-sunod na nagkaroon ng sari-sari store dun sa lugar namin. Kaya ayun, nagkaagawan ng suki. Kaya po ba dito na lang kayo nagtinda? Ganun na nga. Buti po nakaya niyo pa rin suportahan yung pamilya niyo noon, no? Kahit na ganito lang yung trabaho niyo. Sa awa ng Diyos, nakaya naman namin. Tuwing umaga, naglalabas si Susana. Ako naman, nagpapataya ako noon ng weteng. Doon namin kinuha yung mga pinangtustos namin sa mga anak namin. Tapos nagpupuyat pa po kayo sa gabi? Oo, wala kaming magagawa. Mataas pangarap namin para sa mga anak namin eh. Napagtapos niyo po silang lahat? Hindi, pero may 3 kaming napagtapos.
Yung panganay, pangalawa, tsaka yung bunso. Nasa na po sila ngayon? Bakit parang bigla na lang nila kayong iniwan? Yung panganay, nurse sa abroad. Dinala siya doon ng asawa niya. Kaso parang nakalimot na eh. Maganda na kasi buhay nila doon. Yung pangalawa naman, namatay sa aksidente sa motor. 24 lang siya noon. Yung pangatlo, nagtana naman. Nagmana sa amin. Yung dalawa po, tay, nasaan? Yung pangapat, may sarili ng pamilya. Marami din sila, kaya problema din nila yung pera. Yung bunso, yun yung tumutulong sa amin noon. Pero simula nung nagkapamilya, medyo nagigpit na rin ang sinturon. Wala naman po ba kayong tampo sa kanila na para bang pinabayaan na lang nila kayo ni nanay? Wala naman. Ang mahalaga sa amin nagampanan namin ng maayos yung trabaho namin bilang magulang. Ayaw din naman namin ni Susana na humingi ng tulong sa mga anak niya kasi alam niya na may mga kanya-kanya na rin silang buhay. Kahit hirap na yun, ayaw niyang maging pabigat sa ibang tao. Nakakalungkot naman po yun. Kung ganun ginawa sa akin ng mga anak ko, malulungkot ako. Mantakin nyo tay pinalaki ko sila ng maayos tapos bigla na lang nila akong iiwan kapag nakatayo na sila sa sarili nilang mga paa. Yun naman talaga yung trabaho natin bilang magulang Yung tulungan sila. Hindi nila obligasyon na ibalik yung mga sakripisyo natin sa kanila. Kahit na. Para sa akin lumalabas na wala silang utang na loob kapag ganun. Wala naman talaga dapat silang utang na loob Hindi naman nila ginusto na ipanganak sa mundong to. Tayo mismo ang nagdesisyon noon. Kaya tayo dapat ang mag-alaga sa kanila. Tama po kayo pero sabi ko nga po tay, nakakalungkot. Hindi rin naman siguro mahirap para sa anak na magbalik ng utang na loob sa magulang Sa tingin ko parang obligasyon ng anak yun. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga naman nasa maayos na ang kalagayan nila. Masaya sila, malusog, buo ang pamilya, okay na yun. Yun po talaga yung pinaka-importante tay no? Basta nasa maayos na lagay ang mga anak, masaya na rin ang mga magulang. Tama ka dyan. Ay tay, may bibili po ata. Sandali. I-post mo muna yung pinapanood natin. Sige po tay, post ko lang. Antayin ko kayo. Halos kay edad ko lang ang panganay na anak nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Kaya naman parang anak na rin ang naging turing nila sa akin. Dahil hindi na nila nakakasama ang mga anak nila ay sa akin na lamang nila ibinubuhos ang pag-aalaga na hindi na nawala sa ugali nila simula noong naging magulang sila. Ganon talaga siguro kapag naging magulang na. Likas na sa amin ang alagaan at bantayan ang mga taong halos kaedad lang ng mga anak namin. Sa mga sumunod pang 8 taon ay naging katulong na ako nila Tatay Socorro sa pagtitinda. Kapag inuulan sila ng customer ay tumutulong ako sa pagbibigay ng mga sukli. Lalo na't noong mga panahong yun ay medyo mahina na rin ang paningin nilang mag-asawa. Sa sobrang pagiging malapit ko sa kanila ay dinadalhan pa nila ako ng hapunan para makasabay ko silang kumain bago sila magtinda. Papa Dudut, marami ang naitulong ng mag-asawa sa buhay ko. Bukod sa mga nakakasama at nakakausap ako or nakakausap ko sila sa pagbabantay buong magdamag ay sila na rin ang naging karamay ko noong namatay ang nanay ko. Kung hindi dahil sa kanila ay mag-isa kong haharapin ang kalungkutan gabi-gabi habang nasa trabaho ko. Pero dahil sila ang nakakasama ko tuwing nasa trabaho ako ay nabawasan ang lumbay na nararamdaman ko kahit papaano. Sila nanay at tatay ang tumulong sa akin para maayos ko ang problema naming mag-asawa noong nagkaroon kami ng matinding awayan. Kamuntikan na nga kami maghiwalay noon pero dahil sa kanila ay binigyan nila ng kalinawan ng utak ko. Ang mga payo nila ang sumalba sa relasyon naming mag-asawa. Papa Dudut, hindi biro ang 15 years na pinagsamahan namin nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Sa tagal at lalim ng pagsasama naming tatlo, hindi ko ine-expect
na darating din pala ang araw kung kailan magkakahiwalay-hiwalay kaming tatlo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Marami na akong alaala kasama sina Nanay Susana at Tatay Socorro na kung sisimulang kong ikwento ngayon ay aabutin tayo ng maraming araw. Pero bilang ibinahagi ko na rin ang kwento nila sa inyo, Papa Dudut, ay magandang i-share ko na rin sa inyo ang ilan sa mga hindi ko malilimutang memory kasama ang dalawang matanda. May pagkakataon noon na kahit maulan at may bagyo ay lumalabas pa rin sila para magtinda. Inabutan kami noon ng baha na umabot hanggang binte. Hindi na nila noon kayang makauwi ang mag-asawa dahil sa lakas ng buhos ng ulan at bugso ng hangin. Ang ginawa ko kahit bawal magpapasok sa bangko ay pinasilong ko na muna sila sa loob pansamantala kahit na pinagalitan ako ng management pagkatapos noon. In-invite ko rin sila noon na nang nagdebu ang panganay ko. Sobrang saya nila Nanay Susana noon dahil marami silang pagkaing na i-take home. Palabirong tao si Nanay at kahit na marami silang problemang pinagdaraanan ay lagi pa rin siyang humahagalpak sa tawa maski na sa mga maliliit at simpleng biro lamang. Kapag naman bored si Tatay Socorro ay tumatabi siya sa pwesto ko para samahan ako sa panonood ng pelikulang pinapanood ko. Kapag may bibili ay nagmamadali siyang magtinda para wala siyang makaligtaan sa pinapanood namin. Karaniwan ay mga 90s action films ang pinapanood namin. Marami pa kaming masasayang alaala at ilan lamang yon sa kaya kong ibahagi ngayon. Papa Dudut, taong 2023 ay doon na po nagbago ang lahat. Ilang linggong hindi nagtinda ang mag-asawa. Akala ko noon ay hindi sila nagtinda dahil maulan lamang noon pero sa isang gabi mag-isa lang na dumating si Tatay Socorro sa dati nilang pwesto. Nang tanungin ko kung nasaan ang kabiyak niya ay doon ko na nalaman ang masamang balita. Isang balita na nagpaluha sa akin. Tay Socorro, kumusta na po kayo? Ilang linggo rin kayo nawala ni Nanay Susana ha? Mabuti naman ako, Melo. Hindi niyo po ata kasama si Nanay ngayon, Tay. Nasa ospital siya ngayon. Ha? Bakit po? Ano nangyari kay Nanay? Di ba matagal na siyang inuubo? Opo, binilhan ko pa nga po siya ng gamot para mawala yung ubo niya eh. Ayun, mas lumala yung ubo niya. Nung nagsuka na siya ng dugo, itinakbo na namin siya sa ospital. Hala, akala ko ubot sipon lang meron si Nanay. Malala na pala. Kaya nga eh, medyo nahirapan na rin kasi siya sa paghinga kaya natakot na kami. Yung bunso ko ang nagsabi na itakbo na siya sa ospital. Eh, kumusta na po si Nanay ngayon? Nasa ospital pa rin siya. Mukhang matatagalan pa bago siya makabalik sa pagtitinda. Ano po bang sakit niya? Alam niyo na po ba? May cancer si Susana, Melo. Ho? Ay, ano pong klaseng cancer? Lung cancer daw. Hindi ko nga alam kung paano niya nakuha yun eh. Akala namin yung mga nagkaka-cancer lang sa baga yung mga naninigarilyo. Oo nga, hindi naman nag-iossi si Nanay ah. Pero nakakalanghap pa rin daw siya ng usok mula sa mga nagsisindi. Yun daw yung rason. Hala, paano na ngayon yan, Tay? Kaya nga ako nawala ng ilang linggo kasi nagbantay ako sa ospital. Eh, bakit nandito po kayo ngayon? Nakiusap na lang muna ako sa mga anak ko na sila na muna yung magbantay sa nanay nila. Di ko kayang nakikita si Susana na nahihirapan eh. Nasasaktan ako. Ay, kawawa naman si Nanay. Di bale, mukhang madidischarge na siya bukas. Stable naman na raw yung lagay ni Susana eh. Kaso nga lang, kailangan pa rin niyang bumalik sa ospital para sa treatment niya. Yun ang mahirap, Tay, yung treatment. Sobrang tapang na mga gamot para sa cancer eh. Sana kayanin ni Nanay. May kaibigan din kasi ako na nagka-breast cancer. Nakwento niya sa akin kung gaano kahirap magpa-chemotherapy.
Pinapatay daw nun yung cancer cells sa katawan pero para na rin daw siyang pinapatay tuwing nagpapakimo siya. Sobrang lala daw ng side effects eh. Yun na nga yung ikinakatakot ko eh. Nabanggit din niya ng doktor sa amin. Pero ang assessment nila, malakas pa naman raw si Susana. Kaya kakayanin pa rin daw naman niya yung side effects na sinasabi mo. Pero sinabi rin niya sa amin na hindi raw matatanggal ng chemo yung sakit niya. Mapapahaba lang daw nito yung buhay niya. Ay, bakit naman daw po? Hindi ko alam. Siguro dahil sa edad niya. Sabi ng anak ko, baka raw hindi kayanin ni Susana yung mga gamot. Pero kahit ganon, gusto nilang ilaban yung buhay ng nanay nila. Kahit pala papano, nag-aalala rin sila sa nanay nila. Nakakatuwa naman. Sabi ko naman sa'yo, hindi man namin laging nakikita ang mga anak namin. Alam kong handa silang tulungan kami kapag nangailangan kami. At least mapapanatag na ako na hindi kayo nag-iisa. Nandyan pa rin yung mga anak nyo. Kumusta po ngayon ang kalagayan ni Nanay Susana? Ayun, medyo mahina pa rin ang katawan. Ewan ko nga eh. Simula nung tinurukan nila ng kung ano-anong gamot, mas lalo siyang nanghina eh. Hayaan niyo po, Tay. Ipapanalangin ko po na gumaling agad si Nanay. Salamat, Melo. Yun na lang talaga ang kaya nating gawin ngayon. Ipagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Fighter si Nanay. Alam ko nalalabanan niya yung sakit niya. Sana nga. Hindi pa ako handang mawala siya eh. Tulungan ko na po kayo sa pag-aayos dyan. Salamat. Ilagay muna natin tong payong ha. Sige po. Kailanman ay hindi ko nakita si Nanay Susana na nagsindi ng sigarilyo. Hindi siya nagbibisyo pero dahil gabi-gabi siyang nakakalanghap ng usok mula sa mga parokyano nila, ay nadali ang baga ni Nanay. Doon lang nila nalaman na kahit na hindi pala naninigarilyo ang isang tao ay pwede pa rin itong tamaan ng komplikasyon sa baga na dulot ng usok nito. Ang tawag doon, Papa Dudut, ay second-hand smoking. Sa katunayan, mas malala pa nga daw ang epekto ng second-hand smoking sa iba kesa sa mismong tao na humihit-hit nito. Noong nalaman nilang may cancer si Nanay Susana ay nagtulong-tulong ang mga anak niya para maipagamot siya. Kaso nga lang ay mahal ang mga treatment na kinakailangan ni Nanay, lalo na't late stage na ang sakit niya. Sa mga unang buwan ay nagawan pa nila ng paraan ng mga gastos sa ospital. Pero kalaunan ay nawalan din sila ng mapanghuhugutan. At para hindi mahirapan ang kanyang pamilya, si Nanay Susana na mismo ang nagdesisyon na huwag nang ituloy ang treatment niya. Masyado na raw siyang matanda para ipaglaban pa ang buhay niya. Isa pa ay hindi na raw nito kinakaya ang mga side effect ng treatment niya. Tanggap na niya na hanggang doon na lamang ang buhay niya. Kaya mas pinili na lamang niyang maghirap ng mag-isa kaysa idamay pa ang pamilya niya. Nakakalungkot na parang sumuko na lamang si Nanay Susana sa buhay pero naiintindihan ko kung bakit mas pinili niyang tumigil na lamang sa pagpapagamot. Mahirap kasing lumaban kung ikaw mismo ay walang pera para ipaglaban ang sarili mong buhay. Gusto ko mang makatulong noon ay wala naman akong ekstrang pera na maipapahiram sa mag-asawa dahil maging ako ay sapat lang ang kinikita para sa sarili kong pamilya. Tanging panalangin na lamang noon ang naitulong ko para kay Nanay Susana. Susana, hulaan mo kung sinong nandito. Sino? Ako po to, Nay. Si Melo. Ay, ikaw ba yan, Melo? Anong ginagawa mo't naparito ka? Wala naman po. Gusto ko lang po kayong makita ulit. Namiss ko kayo eh. Matagal na kayong hindi nagpapakita sa pwesto. Kailan po kayo babalik? Nako,
Mukhang malabo nang mangyari yan. Bakit naman ho? Eh di wala nang kasama si Tatay Socorro niyan magtinda ng balot. Kaya niya na yan, matanda na siya. Anong kaya? Ikaw yung hinahanap-hanap lagi ng mga parokyano natin. Opo, ang dami po naghahanap sa inyo, Nay. Nagtataka na nga rin yung iba bakit di raw po kayo nagpapakita sa kanila eh. Kumusta naman po kayo, Nay? Eto, mukhang babamatay na. Nay, wag naman po kayo magbiro ng ganyan. Si Susana talaga, kung ano-anong pinagsasasabi. Ay bakit? Totoo naman na. Tingnan niyo nga ako. Mukha pa bang kaya kong bumalik sa dati? Oo naman po. Makakabalik po kayo sa dati. Magtiwala lang po kayo. Makikita nyo, mabilis kayo makaka-recover. Nako, hindi na ako umaasa dyan. Bakit naman, Nay? Tumigil na ako sa pagpapagamot. Inaantay ko na lang na malagutan ako ng hininga. Si Nanay talaga, oh. Abay, totoo. Nakikita mo ba ang itsura ko? Ang payat-payat ko na. Hirap na nga akong makatayo ng mag-isa eh. Medyo sumeksi nga po kayo eh. Pero alam ko naman po na makakabalik pa rin kayo sa dati. Tiwalang-tiwala po ako sa pag-aalaga sa inyo ni Tatay Socorro eh. Hindi ba, Tay? Oo naman. Wala eh. Gusto ko mang mabuhay pa ng matagal. Diyos na mismo ang nagpasya. Hindi mo naman alam kung yan talaga ang gusto ng Diyos eh. Bakit mo siya pinapangunahan? Hanggang ngayon ba, Socorro? Hindi mo pa rin matanggap na mamamatay na ako? Hindi. Kailanman, hindi ko tatanggapin na mamamatay ka na. Mas mabuti pang ako na lang yung mamatay kaysa ikaw. Tignan mo to, ang drama. Nako, bakit po ba patay ang pinag-uusapan natin? Wala pong mamamatay kahit isa sa inyo kasi matagal pa po tayong magkakasama. Melo, matanda na ako. Hindi ko nakakayanin pang labanan tong sakit kong to. Yung mga mas bata nga sa akin nadadali pa eh. Partida nagpapagamot pa ang mga yon. E paano na lang ako na matanda na nga, tumigil pa sa pagpapagamot. Ang bilis nyo naman pong sumuko, Nay. Habang humihinga, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Tanggap ko na malapit na kaming magkita ni kamatayan. At saka kahit ngayon pa kami magharap, hindi ako natatakot. Hindi po kayo natatakot na mamatay, Nay? Hindi. Tingin ko, nagawa ko naman na lahat ng kailangan kong gawin sa buhay eh. Masaya ako sa naging takbo ng buhay ko. Kaya handa na ako. Ang totoo niyan, hindi takot yung nararamdaman ko ngayon eh. Alam mo kung ano? Ano po? Lungkot. Nalulungkot lang ako kasi iiwan ko na yung asawa at mga anak ko. Hindi ko na makikitang lumaki yung mga apo ko. Hindi ko na matutupad yung pangako ko kay Socorro na magsasama kami sa hirap at ginhawa. Matagal mo na akong sinamahan sa hirap. Hindi mo na kailangang isipin yun. Melo, may hihilingin lang sana akong pabor sa'yo. Sige po, Nay. Ano po ba yan? Ikaw nang bahala sa asawa ko ha. Bantayan mo siya. Siguraduhin mong nakakakain siya sa tamang oras. Huwag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala kay Tatay. Parang sira talaga tong si Susana eh. Bakit mo ko ibinibilin sa iba? Alam niyo po, Nay, ang lungkot ng pinag-uusapan natin. Pwede po bang ibahin natin yung pinag-uusapan? Yung masaya po sana para good vibes naman. Oo nga naman. Hindi pumunta si Melo dito para mag-iyakan tayo. Papadudot mabilis na humina ang katawan ni Nanay Susana sa mga sumunod na buwan hanggang sa isang araw ay nabalitaan ko na lamang na pumanaw na siya. Para ako nawalan ulit ng ina sa pangalawang pagkakataon. 4 na buwan lang ang itinagal ni Nanay bago siya binawian ng buhay. Ang dating masayang mag-asawa na gabi-gabi nagtitinda ng sigarilyo at balot ay mag-isa na lamang. Noong natapos ang shift ko sa unang araw ng burol ni Nanay Susana ay sa kanila ako dumiretso para magbigay ng respeto. Kitang-kita ko sa mga mata ni Tatay Socorro ang labis na kalungkutan sa pagkawala ng kanyang asawa.
ang dating tahimik na si tatay ay mas naging tahimik pa. Pagkatapos ng libing ay unti-unting bumalik sa dating gawi si Tatay Socorro. Ipinagpatuloy nito ang pagtitinda ng yosi at balut kahit na mag-isa na lamang siya. Kung sila ang naging sandalan ko noong namatayan ako ng ina, ginawa ko naman ang lahat para ako naman ang maging sandalan ni tatay sa pagkawala ni Nanay Susana. Kapansin-pansin ang pagbabago sa ugali ni tatay. Hindi na siya gaano makwento at lagi na lamang siyang nakatulala sa kawalan. Hindi ko na nga siya noon maimbita para manood ng pelikula. Isang buwan ang lumipas habang abala ako sa panonood sa cellphone ko. Isang gabi ay nagulat ako nung isang babae ang napasigaw sa may pwesto ni Tatay Socorro. Nagmamadali akong lumapit sa kanila noong nakita kong nakatumba na si tatay mula sa kinakaupuan niya. Ang kwento sa akin ng babae ay bibili sana siya ng balut pero tulog ang matanda. Sinubukan niya itong alugin para magising pero sa halip na magising ay natumba siya. Agad akong tumawag ng tricycle at tinakbo namin si tatay sa ospital pero idiniklara siyang wala ng buhay. Namatay siya nang hindi namin namamalayan. Papadudot atake sa puso raw ang sanhi ng pagkamatay ni Tatay Socorro. Siguro'y ganon talaga nila kamahal ang isa't isa ni Nanay Susana na hindi nila kayang mapaghiwalay. Isang buwan lang ang pagitan ay sumunod kaagad si tatay kay Nanay Susana. Ngayon tuwing nakikita ko ang dati nilang pwesto ay napapangiti na lamang akong mag-isa habang binabalikan ang mga masasayang alaala naming tatlo. Iba na ngayon ang tindera doon pero hanggat nabubuhay ako ay hinding-hindi ko makakalimutan na minsan ay may dalawang matanda na nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng tunay na pag-ibig. Dito na po nagtatapos ang sulat ko at maraming salamat po Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Melo. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.